SEA Games Aftermath. Fred Lish hindi magre-retire hanggat walang SEA Gold. Compilation ng Thailand sama ng loob matapos mabigo sa Gilas. Mga kahoops, tapos na ang SEA Games gold medal game and as they say, the rest is history. Pero mukhang hindi pa tapos ang kwento. Dahil matapos talunin ng Gilas Pilipinas ang Thailand, sunod-sunod ang reklamo, paliwanag at pangakong higanti mula mismo sa Thai camp. Matapos ang 70-64 loss sa kamay ng Pilipinas, naglabasan ang saloobin ng Thailand men's 5x5 team. Hindi ito simpleng we'll bounce back. Ito ay serye ng paliwanag kung bakit sila natalo. Mula sa eligibility issues hanggang sa injury, hanggang sa maling preparation. At sa gitna ng lahat ng yan, isang mabigat na pahayag ang binitiwan ng kanilang team captain. Tara at i-check natin isa-isa. Unang nagsalita, Thailand captain Frederick Lish. Ayon kay Lish, malaki raw ang naging advantage ng Gilas dahil sa dami ng half-blood players nito. Sa madaling salita, mas skilled, mas talented daw ang Pilipinas dahil sa player pool nila. Isang pahayag na nag-viral agad online. Sa Southeast Asian basketball, matagal nang usapin ang eligibility at player composition. Pero sa kaso ng Gilas, lahat ng players ay dumaan sa tamang proseso. Walang shortcut, walang special treatment. Kaya para sa maraming fans, mas tunog excuse kaysa explanation ang naging datingan nito. Sumunod namang nagsalita si Chanatip Jakrawan, ang lokal na big man ng Thailand. Ayunan niya na hindi siya 100% healthy sa buong SEA Games. May iniindang injury at ayon sa kanya, hindi niya naipakita ang tunay niyang lakas laban sa Gilas. Pero dito mas naging surprising ang sinabi ni Emmanuel Shaq Jr. Ejesu. Ayon sa Thai big man, mas pinaghandaan daw nila ang national team ng Indonesia kaysa sa Pilipinas. Oo, tama ang narinig nyo. Hindi raw nila masyadong na-scout ang Gilas, isang desisyong nagpatalo sa kanila sa gold medal game. Sa international basketball, ang underestimating the opponent ay madalas na uuwi sa ganitong resulta. At kung may isang team sa SEA Games na hindi mo pwedeng maliitin, yon ay ang Pilipinas. At pinakahuling nagsalita, Moses Morgan. Ayon sa kanya, hindi pa rin siya makamove on hanggang ngayon. 3 buwan silang nag-training, buong SEA Games ang target. Unang gold medal sana ng Thailand sa men's 5x5 basketball. Pero sa dulo, Pilipinas pa rin ang humarang. At dito na nagbitaw ng pinakamabigat na pahayag at pangako. Si Frederick Lish, 37 years old, ay nagdeklara, I will only retire from the national team when we win our first SEA Games gold medal. Sa 2027 SEA Games sa Malaysia, 39 years old na siya. At malinaw ang mensahe, hindi pa tapos ang laban para sa Thailand. Mga kahoops, tanong ngayon, mga dahilan lang ba ito o simula ng mas matinding rivalry sa SEA basketball? One thing is clear, habang naghahanap ng rason ang iba, tahimik lang nagtatrabaho ang Gilas. I-comment nyo ang opinion nyo. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa pinaka-solid na SEA Games at Gilas coverage. Better late than never, mga kahoops!